Good morning sa ating lahat. Nagreklamo yung ating marunugtog, wala nababasan yung init. Tawa-tawa kami kanina. Hindi siguro kaya. Pero di bali, dagdagan natin sa susunod na linggo. Okay. So sige, tsagain muna natin. Okay. So good morning sa ating lahat. Tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Okay. So sige. Ngayon ay ang buwan ng ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen ho? Sige. So, sa lahat ng mga sumusubaybay, kami po ay bumabati sa inyo na magandang umaga. Okay? Sige. So, again, yung ating pinag-aaralan ng nakaraan is about participation or yung pagkikilahok. Okay. Sa ngayon, ay atin naman ngayon pag-aaralan yung gratitude or pasasalamat. So, nararapat na tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. Okay ho? So, ang lahat ay ating pong inaanyayahan na buksan ang aklat ng Lucas, pangkat 17, talatang 15 hanggang 16. Sabi dito sa ating pag-aralan, magpasalamat sa kanyang kabutihan. Okay? So, isang magandang bagay na kailangan natin magpasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon. Be thankful for His goodness. Amen? So, ang lahat ay ating pong inanyayahan tumayo at buksan po ninyo ang inyong mga aklat o yung Biblia sa aklat ng Lucas chapter 17 verses 15 to 16. Okay, ang lahat ay inaanyayahang tumayo at tayo po ay magbasa sa aklat ng 17 o chapter 17 ng Lucas. Chapter 17 verses 15 hanggang 16. So paki-ano na lang po riyan yung ating babasahin. Lucas. Okay, nakuha nyo na po? Okay, kung nakuha na po ay samahan po ninyo ako sa pagbabasa. 17, nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan, kami po o Diyos ay naririto. Tinataas namin o Diyos ang iyong dakilang pangalan. Panginoon, ang kabutihan niyo o Diyos ay patuloy niyong pinararanas sa amin na kung paano sumisikat at tumulubog yung araw, Panginoon, gano'n namin ito nararanasan. O Diyos, sa oras na ito, dakila kayong Panginoon. Salamat sa nakaraang buwan na binigay niyo sa amin. At ito yung panibagong buwan na aming Panginoon kinakaharap. Ang buwang ito, Diyos, ay nais po namin sa iyo na magpasalamat sa lahat ng bagay na binigay niyo po sa amin. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. Salamat sa pagkakataon ito, O Diyos, at pagpalain, O Diyos, ang mga talatang aming pag-aaralan. Pinupuri po namin ang iyong dakilang pangalan sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ng sabi namin. Amen. Okay? So, wala tayo, diyan. Sabi ho riyan sa ating pag-aaralan, be thankful for His goodness. So, isang magandang bagay na dapat po natin pasalamatan ang Panginoon sa kanyang kabutihan. So, maraming bagay na ginawa sa atin ng Panginoon at hindi ito kaila sa bawat isa sa atin. Lahat ay ginawa ng Panginoon ng kabutihan. Amen ho? So, sa talatang itong ating babasahin, ating nabasa, ay makikita po natin yung mayroong mga karamdaman. Sila po ay mayroong karamdaman at ang Panginoon ay gumawa ng paraan para sila ay gumaling at maranasan yung kabutihan ng ating Panginoon. Amen no? So, dito, sa binasa natin, ito ay yung 10 ano po sila? 10 kitungin. Na sila po ay
nakaranas po ng kabutihan ng ating Panginoon. So, dito, sa kanilang buhay, ang sabi nila, Panginoon ay maawa po kayo sa amin, mahabag po kayo sa amin. Sabi nito. Ngunit, ang Panginoon ay nasa malayo po siyang distansya sapagkat hindi naman po talaga siya dapat lumapit doon. So, ang Panginoon ay halimbawa, andito o doon naman sa kabila. Pero yung sinisagaw nila dito, Panginoon kung maaari lang po ay kabihin yung kahabagan o kaawaan. Okay? So, dito, sa talata na ating binanggit, na ilan po yung may kito? 10. 10 yung may kito. Ilan yung gumaling? 10 din yung gumaling. So, nung gumaling po yung 10, ang nangyari, habang sila po ay naglalakad, dahil sabi ng Panginoong Hesus, kung maaari ay pumunta kayo sa sacerdote. Kasi nung panahon, yung nakakaalam po ng may karamdaman kung siya ay gumaling o hindi pa, walang iba kundi yung sacerdote. Okay? So, sa pagkakataon ngayon, nung nasa daan pa lang po sila, ay naramdaman na po ng isa na siya ay gumaling. So, ibig sabihin na silang lahat doon ay lahat na sila ay nagsigaling. Bakit nasabi ko po ay lahat na? Kasi yung isa, ang sabi niya, yung isa ay kanyang naramdaman na gumaling na. Pero bakit nasabi ko po lahat sila ay gumaling? Yung talata natin binasa, naghanap yung Panginoon. So, maliwanag na ang 10 ay totoo na gumaling. Okay? Kasi yung una na nagsabi doon, nung habang sila naglalakad, naramdaman ng isa na siya ay magaling na. Pero 10 po sila, hindi po pwede na isa lang yung gumaling. Kung titingnan niyo po doon sa taas ng verse 2 niyan, ang sabi ng Panginoon, nasaan ang siyam? Bakit isa yung gumaling? So, ibig sabihin, yung 10 talaga ay gumaling. Tama ho? So, tayong lahat, mga kapatid, gusto lang ipadama sa atin ng Panginoon yung kanyang kabutihan. Ano yung kabutihan na naranasan ng mga tungin? Naranasan nila yung kapangyarihan ng Panginoon, naranasan nila yung habag ng Panginoon sa kanila. Alam niyo po ba na tayong lahat, bagay sa panahon natin ngayon, ang Panginoon yung kanyang kapangyarihan ay hindi nagmamaliw at walang upas. Amen ho? Ang kanyang habag ay laging naririyan sa atin. Kaya gusto niyo yun iparanas sa atin. Ang Panginoon ay hindi bingit. Pag ikaw ay tumawag sa Panginoon, ikaw ay kanyang diringgin. Tama ho? So, ang magandang bagay sa buhay ho natin, wag po natin tutularan yung siya na tinuli. May mga tao na kapag nakuha na yung kanilang gusto, hindi na sumisipot, hindi na bumabalik. Ayaw ng Panginoon yung gano'n eh. Ayaw, sabi sa amin, yung customary mo ay ayusin mo. Ibig sabihin, yung ugali natin, ayusin natin. Di ba? So maraming mga tao, hindi naman karamihan, maging sa panahon natin ngayon, mayroon naman tao na nagpapasalamat. Sana, kung mayroon mang ginawa sa atin ang Panginoon, matuto naman tayong bumalik sa Kanya at magpasalamat. Amen, no? In 6 days, na ginawa ng Diyos sa'yo ng kabutihan, sana naman, harapin mo naman ang Panginoon para pasalamatan sa ginawa sa'yo. I am very thankful. Every week, ang Panginoon ay lagi po siya nagbibigay ng protection. So, ano yung rason ko kung bakit hindi ko siya pasalamatan? Di ba? Ano yung rason ko na dapat kong hindi balikan ng Panginoon? So, in 6 days ng aking buhay sa paglilingkod sa Kanya o pagkatrabaho ko doon sa sarili ko, kailangan ko naman puntahan yung Panginoon para pasalamatan ko siya. Tama ho? Ito mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon, nasaan niyo siya? Alam niyo mga kapatid, alam naman natin hindi natin nakikita ang Panginoon. Pero alam din natin na deserve talaga ng Panginoon na pasalamatan natin. Huwag natin itatanggi sa buhay natin na walang nagawa ang Diyos sa buhay natin. Siya po ay mayroong nagawa. At dapat mo siyang pasalamatan. Amen, no? So dito mga kapatid, sa Romans 8:28, basahin natin. Sa Romans 8:28, may nabanggit po dito si Paul. Sabi dito sa Romans 8:28,
Sa 8:28, ang kanyang sinabi, ito po. Sabi po rito, alam natin sa lahat ng bagay na ang Diyos ay gumagawa kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanila ikabubuti. Tama po? All things work together for good, to those who love God. Tama po ba? Sa ating buhay, kilalanin po natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Amen ho? Hindi yung maikakailan sa buhay natin. Sabi niya, let's always thank to the Lord no matter what our situation is because He is the only one who knows everything. He certainly won't destroy us. We just have to be thankful. Ang Panginoon, wala siyang planong tayo ay kanyang sirain. Wala siyang planong tayo ay kanyang puksain. Kaya nga pinadala niya yung kanyang anak na si Jesus upang maranasan natin kung gaano kabuti yung ating Panginoon. Sa maliit na bagay na mayroon ka, o sa malaking bagay na mayroon ka, kapatid, tandaan na kailangan natin na nagpapasalamat sa Kanya. Tandaan po natin 24/7 ang Panginoon ay gumagawa. Tayo, di mo natin yung kaya. Di ba? Makaya mo marahil one day, 24. Then, 24 hours. Then, another day, 24 hours, sigurado magre-reklamo ka na. And then, 3 days, again, 24 hours, sigurado hindi mo nakakayanin, aantukin ka na. But you know, mga kapatid, kung isipin po ninyo yung work ng Panginoon, 24/7, upang iparanas sa iyo yung kabutihan ng Panginoon. Na ikaw ay maging maayos, tinitingnan yung kalagayan natin. Katulad naman itong ina ito. Hindi kaya tiisin ng Panginoon na maging gano'n na lang yung kanilang kalagayan. Okay? Ang kanya naman dito hinanap ay yung ikaw naman din ay makapagpuri na tumatakbo ka at nagagala ka, pupunta ako sa Panginoon, gusto ko magpasalamat sa paggabi. In 6 days, ako ay ginawa niya ng isang magandang bagay. Magandang katawan, nakapagtrabaho. Di ba? So, tayo naman dapat natin nabigyan ng karangalan ng ating Panginoon at pasalamatan natin siya. Di ba? Kaya sabi niya, all things work together for good. Di ba? Alam mo, ang Panginoon gumagawa siya sa ikabubuti natin. Hindi po siya gumagawa para ikaw ay masira. Hindi para ikaw ay mapariwara. Tayo lahat ay kailangan magpasalamat sa Kanya sapagkat mabuti yung layunin niya sa atin. Amen, no? Okay. So, dito mga kapatid, ay mayroon tayong 4 na bagay na nakita ko dito sa ating binasa. Sabi niya, lagi tayo magpasalamat sa Panginoon kahit ano pa ang sitwasyon natin. Dahil siya lang ang nakakaalam ng lahat. Tiyak na hindi niya tayo sisirain, kailangan nating pasalamatan ng ating Panginoon. So, ano yung 4 na bagay na dapat po natin dito malaman sa nangyari po ito? Ha? Huwag po tayong makakalimutin na magpasalamat sa Panginoon. Ano ho? Sapagkat hindi ho makabubuti at hindi makakatulong kung hindi tayo nagpapasalamat. Marami na ngayong mga makakalimutin. Dahil napupokus na lang tayo sa lahat kung saan tayo yung mga ginagawa natin. So sana wag ganon. Okay? So, 4 na bagay. Sabi niya, ano ang kahalagahan ng pasasalamat? Mahalaga pa ba sa atin yung pagpapasalamat? Di ba? Alam niyo, isang magandang tanong niya sa atin. Kasi kung yung mahalaga para sa iyo, ang Panginoon ay babalikan mo. Pero kung hindi na mahalaga sa iyo ang pagpapasalamat, hindi mo na siya babalikan. Hindi ka napapakita. Hindi ka napapupunta sa Kanya. Di aninin mo, hindi mo na ipasasilip sa Kanya. Di ba? Tulad ng siya. Hindi ko na kailangan magpasalamat. Ang importante, magaling na ako. Pero yung isa, nang habang naglalakad, naramdaman niya, siya'y bumalik, tumatakbo at nagpupuri. Siya'y lumuhod at nagpatirapat sa Panginoon. Yun isang bagay na hinahanap ng Panginoon sa atin. Huwag tayong tatalikod. Kung mayroon mong binigay sa iyo ang Panginoon, bigay mo rin yung nararapat para sa Kanya. Kasi dapat yun sa Kanya. Okay? So,
So number one, sabi dito mga kapatid, we are thankful for God's goodness because we experience His compassion that never fails. Tama po? Ano po nangyari sa kanila? Ano sinabi po nila doon? Son of David, have mercy on me. Alam mo kung hindi lang talaga sa habang ng Panginoon, wala naman tayo sa ganito eh. Because of His grace, because of His compassion, tayo ngayon ay ganito na sa sitwasyon natin ngayon. Di po ba? So, isang magandang bagay po ito mga kapatid, na napansin ng Panginoon na sa pagtawag ng 10 bituin, naramdaman ng Panginoon na itong 10 na ito ay kailangan ng aking habag. Kailangan ako. Di ba? May nakausap ako isang pastor. Sabi niya, ako po yung nag-seminar pumunta pa ako ng COP sa Cathedral of Praise. So, 3 times na ako nakapunta doon. But next year, isasama ko yung music ministry. Lahat ng music ministry ay may magtuturo sa inyo. Sa ngayon, ay may narinig ko po dito yung mga kabataan. Itatapat ko sa inyo kasi sabi ko doon kina Stella at UB, every week ay may nakalaan na 300 sa lahat sa youth. Every week na may makalaan na pera niya. Ngayon, pumunta pa ako ng COP sa Cathedral of Praise, and then ang aming speaker doon is si Doug Wills. Ano po siya? Kagagana, Africa. And then si David Samral, yung ano po namin, yung pinakahit po ng Cathedral of Praise. Napakalaking simbahan. Pero ang nagustuhan ko sa kanila is yung kanilang willingness to help doon sa mga maliliit na church na matulungan nila. So kaya, ako po yung in-interview, tingnan niyo po yung Cathedral of Praise, in-interview po ako doon, 3 kami na Pastor Wilbin, in-interview kami doon. So ngayon, sabi ko, willing ako na mag-invest sa mga kabataan. Kahit anong paglaking ng halaga, ang akin lang naman ay matuto sila. Katulad po ng pagpapaaral natin ang ating mga anak na wala nang makakakuha sa kanila doon eh. Sabi ko kasi sa pastor, ako walang problema sa akin. Yung mga bata, gusto ko silang matuto, kaya sa susunod na taon, dadalhin ko sila dito lahat. Kung hindi man nila yung gamitin, ang importante para sa akin, ay nagawa ko rin yung para sa kanila. Okay? So, kaya next year, ay mayroon po akong nakahanda ngayon para sa mga bata na para matulungan yung music ministry natin. Mayroon po 2 days na conference na gagawin doon. So, I decide, sabi ko doon, na sila ay dadalhin ko doon. Na kung ano man yung nalingkod natin period yan ay para sa inyo, gagamitin yan para sa inyo, hindi para sa akin. Tama ho? So, gusto ko sa kanila na iparanas yung kabutihan ng ating Panginoon. Kaya lahat ng mga kabataan na naririto ngayon, na sana magpatuloy kayo kahit umabot pa kayo ng 20 na pupunta tayo doon, wala ko ako ng problema. Wala akong problema tayo doon. Kasi sa atin, madali lang yung biyahe natin dito, samantalang ibang kasama ay napakalayo. Okay, gusto ko sa inyong iparanas yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin lahat. And then, after po sa mga kabataan, pati kayong mga nanay, mga tatay na naririto, ay kailangan nyo lang magbigay ng tamang panahon para doon. Okay? So, binabanggit ko po ito mga kapatid, itong bagay na ito, itong sinasabi po natin dito na nangyayari, itong kabutihan ng Panginoon na dapat natin pasalamatan, na kung paano mo rin naranasan yung kabutihan ng Panginoon, maranasan din po ninyo. Hindi yun sa isang banda po hindi doon sa tinuto yung mga baka pa iniisip kayo, bakit hindi ba namin naranasan pastor yung ang gusto ko lang yung madala kayo doon sa isang bagay o sa isang lugar na kung saan ako pumunta sa aking pagpapalagot spiritually, ay madala ko naman kayo roon. Hindi doon sa ibang parte. Sa parte na ang sinasabi, yung parte na gusto ko na doon na maranasan niyo kung sino yung mga makapag-iikan sa atin, yung gusto kong maranasan ninyo. Okay? So, aking mga kapatid at kaibigan, itong isang bagay na binabanggit ko dito sa inyo, we are thankful for God's goodness because we experience His compassions never fail. Okay? So, nung pumunta po ako nung Friday, ay mayroong mga nag-attend na talagang gusto nila matuto. Okay? Kayo po ba gusto niyo matuto? Hindi lang dito? Di ba?
Alam niyo kung bakit ako naglalagay dito minsan mayroon akong minsan tinatawag na sila dito yung mag-preach. Kasi gusto ko lagi kayo makakuha din ng ibang mga makakain spiritual. Pero iba na po ito pagdating po natin ng 2024, mag-iiba po yung ating sitwasyon. Okay? Pag mayroong seminar, ay idadala ko kayo roon. Tama po? So, una, sabi ko sa inyo, ay yung mga kabataan na ito, ay sila muna yung aking uunahin. Ano ho? Okay? So, itong lang tinutukoy, balikan ko na po itong aking tinutukoy ngayon, mga kapatid, na itong compassion na ito ay napakahalaga. Okay? Yung awa ng Panginoon sa buhay natin ay napakahalaga ito. Hindi nyo ba alam na ang awa ng Panginoon ay nagbigay po siya ng kagalingan? Tama ho? Nag-Bible study kami kay Sister Elmer kahapon, sabi ko sa kanya, magpasalamat ka o magpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Ilang taon na po kayo, Sister Elmer? 63. So, kung titignan niyo yung mukha ni Sister Elmer, parang 62 lang. Ano, Sister Elmer, ano po ka? 63 na siya, pero kung titignan yung mukha, brother, nasa 62. Di ba? Sabi ko sa kanya, yung iba ngayon, 63, minsan walang 60, ando na sa bahay. Yung iba, high blood na. 60 or 55, marami ng arthritis. Pero 63, naglalakad, nakakapunta kung saan. So, di ba dapat ipagpasalamat mo yun sa Panginoon? Di ba? Kasi mahihigit sa yung ibang 63 na hindi na nakakapunta kung saan. Ano na lang sa bahay. Bilang na lang yung kanyang lalakaran. Minsan, yung kamay, hindi na makaganito kasi na-stroke. Ibang malaking bagay na pagpapasalamat. Itong ibinanggit po dito ng Panginoon, dahil sa biyaya niya ng Panginoon para sa atin. Yung kanyang awa. Yung kanyang kabutihan, sa pamagitan po niya, yung awa niya mga kapatid, andyan siya lagi sa atin. Imposible na hindi mahabag sa iyo ang Panginoon. Ikaw ay anak ng Diyos. Tama po? Siya ay hindi bingi. Siya ay nakaririnig sa mga hinaing natin. Huwag sa iyo tumawag sa Kanya. Ang Diyos ay naririyan para sa iyo. Tama po? Tingnan niyo po. Basahin po natin sa Ephesians chapter 2 verse 4. Anong sabi po niya dito sa Ephesians chapter 2 verse 4? Ang sabi niya dito sa Ephesians chapter 2 verse 4, ang sabi niya, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inuuol niya sa atin. Tama po ba? Ito si Paul yung sinabi niya sa Ephesians. At sa panahon ni Jesus, mapapasin po natin at itong sinasabi ni Paul ay tumutugma po siya. Si Paul, naranasan naman din po kasi niya yung biyaya at habag ng Panginoon sa kanya. Di ba? So, aking mga kapatid at kaibigan, yung kabutihan ng Panginoon ay lagi natin ipagpasalamat. Sa ngayong araw na ito, ginising ka ng Panginoon, siya'y may habag sa iyo. Nakita mo yung anak mo, nakita mo yung asawa mo, nakita mo yung buong pamilya mo. Mabuti sa iyo ang Diyos at may habag siya sa iyo. Kasi kung wala siyang habag, hindi ka niya nagisingin. Di ba? Kung wala siyang habag. Pero dahil siya ay mahabagin at may kabutihan, ayan, gising tayo ngayon at nakapagsasamba sa Panginoon. Amen, no? Pangalawa, mga kapatid, ano yung sinasabi niya? We are thankful for God's goodness because He sees our situation and is ready to help us. Okay? So, nagpapasalamat tayo sa kabutihan ng Diyos dahil nakikita niya ang ating kalagayan at handang tumulong sa atin. Hindi po siya katulad ng tao eh. Ang tao, kahit mayroon po siyang kakayanang tumulong, kaya niya yung tiisin. Kaya niyang tagihan, kahit kaya niya yun. Tama po ba? Ang Panginoon iba. Pag nakikita niya ang isang tao, kasi Diyos siya na puno ng kabutihan. Yun yung kanyang habag. Pero ang Panginoon, pag nakikita niya na may tumatawag, may humingi sa kanya ng tulong, hindi niya kaya pahindihan.
Iba po kasi yung ugali ng tao. Minsan yung tao, kung pagtutulong, namimili ka. Minsan, pag galit ka, hindi mo natutulungan yung kinagagalitan mo. Diba? So, yun yung ugali ng tao. Yun gusto ayusin ng Panginoon sa atin. Tama ho? Tingnan niyo yung Panginoon. Kung nakikita ka niya, tulad nitong 10 ito, hindi niya kayang tiisin. Palagay niyo ba kaya tayong tiisin ng Panginoon na may mangyaring hindi maganda? Hindi niya yung kaya. Tutulungan ka ng Panginoon. Ano na yung kalagayan mo ngayon? Magkakaiba man tayo ng sitwasyon sa buhay. Tama ho? Iba yung pag-uugali ng iba po ang ating Panginoon sa buo sa ating mga pag-uugali. Kasi mayroon lagi tayong limitasyon. Pero ayaw niyo makita sa atin ng Panginoon. Gusto niya na kung ano yung kabutihan na ating naranasan ay naibabalik din natin yun sa iba. Alam niyo sabihin ng pagpapasalamat sa Panginoon, kapag ikaw ay binigyan ng kabutihan ng Panginoon, pwede ka naman magpasalamat at pwede ka kubanti sa tao. Kapag ginawa mo yun sa tao, ay nagpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Di ba? Kasi hindi mo naman magagantihan yung Panginoon kung ano yung binigay sa iyo eh. Ang may gaganti, ang may sasabi, Lord, salamat sapagkat ikaw ay binigay mo ng ganito. Sa isang bagay, na kung gusto mo talaga na malalo pang pagantihan yung ginawa sa iyo ng Panginoon, pwede mo siya gawin sa kapwa. Bilang pagpapasalamat mo sa Panginoon. Marami pa akong nakikita ganyan. Lalo na pag lumalating yung Pasko. Ang sinasabi na diba, ginagawa ko ito kasi pinagpala ko ng Panginoon bawat taon. Kaya ginagante niya yung tao. Kasi ang Panginoon din niya naman makukuha. Ang atin lang yung ating pagpapasalamat sa Kanya. Yung pagbabalik mo sa Kanya. Yung pagbabalik mo doon sa mga bagay na nangyayari sa pagbabalik mo sa Kanya, ito yung nagpapasalamat. Ayaw ng Panginoon na hindi Kanya nakikita na hindi ka nagpapasalamat sa Kanya. Tama ho? So, tingnan niyo mga kapatid. Sabi niya dito, na binabanggit niya na nagpapasalamat tayo sa kabutihan ng Diyos dahil nakikita niya ang ating kalagayan at handang tumulong sa atin. Ano yung kalagayan natin ngayon? Kung kayo ngayon ay tatawag sa Panginoon, sasabihin niyo, Lord, Son of David, have mercy on me. Yung talata na binasa natin kanina, ano yung kanilang kailangan? Ano yung kanilang kailangan? Bakit sila tumatawag sa kay Jesus? Sabi niya, Son of David, have mercy on me. Ano yung kailangan nila? Ano kailangan po nila? Ano yung needs nila nun? Ano ang needs po nila doon sa talata natin binasa kanina? Di ba sila ay mayroong titong? Ibig sabihin yun ay sakit. Tama ho? Hindi naman nila tinawag ang Panginoon, Son of David, have mercy on me. Bigyan niyo kami ng pera para magpagamot kami. Tama ho? Alam niyo mga kapatid, huwag po natin titignan lagi ang Panginoon doon sa mga halaga. Tingnan po natin ang Panginoon kung ano yung magagawa sa iyo. Minsan lagi tayo, ang tinitingnan natin, parang ang lagi natin tingin, bakit lagi yung ating Panginoon? Parang lagi natin nakikita siya ay BDO. Minsan parang nakikita natin yung lahat ng branch ng bangko. Pero nakakaligtaan natin tingnan ang Panginoon na anak ng Diyos na mayroong magagawa at makapangyarihan sa iyo. Na mayroon pa mas mahalaga doon sa gusto mo o iniisip mo. Ewan po ba? Ang hinihingi nila doon ay yung kanilang sakit, yung itong na yun, gusto sila gumaling. Hingingin niyo yung tama, yung tumpak na hingingin ninyo sa Panginoon at pangyayarihin yun ng Diyos. Tama ho? Ang needs po nila doon ay gumaling. Hindi nila kailangan ng pera. Hindi kailangan nila ng pondo sa Panginoon. Ano ba yung kailangan ko? Di ba anong kailangan nila? Lord, kailangan namin kagalingan, patagal yung aming kitong. Alam niyo ba yung kitong panahon? Nilalagay ka sa isang lugar at hindi ka piling makisama sa ibang mga tao. At nakakahiya kapag nilirihan ka.
O, di ba? Aanin nila yung pera, kung bibigyan sila at hingin nila sa Panginoon, hindi naman nakatatanggal yung kitong nila, yung kanilang kahihiyan. Di ba? Yung paglangay doon sa ibang lugar sa kanila, hindi nila mawawala eh. Ang gusto nila, yung makalaya sila doon sa kanilang sitwasyon. Gusto niyo makalaya sa sitwasyon? O, ito po yung ating tinutukoy ngayon po, di po ba? So, kailangan po natin makalaya tayo doon sa isang bagay na andun ka sa lugar na yon, katulad naman itong nila ito, na nawa, ikaw ay makalaya ron, makaalis ka ron. Tingnan niyo po. Di ba? Ang hindi lang maganda, nang sila po ay magsigaling, isa lamang po yung nagpasalamat. Di ba? May mga tao kasi ngayon, sorry pero may mga tao din talaga hindi marunong magbalik. May mga tao din talaga ngayon hindi marunong tumanaw ng utang na loob. At ito yung ating pangatlo. Alam niyo kung bakit tayo nagpapasalamat? Doon sa wonderful deeds, yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Alam niyo mga kapatid, ito yung isang bagay na dapat din sana nalilito sa puso natin, na magkaroon ka ng utang na loob and return sa ginawa sa iyo ng Diyos. Tama ho? Minsan alam po ba ho ninyo, yung tao, pag nasasaktan, lalo na kung nakakatulong na siya sa ibang tao, halimbawa, may mga bagay na yung kanya ginawa ng kabutihan, ay may ginawa hindi maganda sa kanya, niloko pa siya, na kahit tinulungan na, minsan nakapagsasabi tayo ng ganyang salita. Tama po ba? Di ba nakapagsasabi tayo noon? Ikaw, ang dami mo nang tinulong sa iyo, yan ba yung gagawin mo sa akin? Wala kang utang na loob. Nakarinig ba kayo ng ganyan? Nakapagsabi o nakarinig kayo ng gano'n? Dalawa lang po yun eh. Kung nakarinig kayo o nakapagsabi kayo. Bakit? Sa sobrang sakit na iyong naramdaman. Tama o? Tingnan niyo po yung pangatlo natin. Sa pangatlo, sabi niya, we are thankful. Basahin ko muna kanina pala yung verse natin sa pangalawa. Sabi niya, sa 1 Corinthians 10:13, bago po tayo tumuloy doon sa ating pangatlo, nung sinasabi ko sa inyo yung utang na loob o yung pakilala ho natin. Sa 10:13 na ating babasahin po sa 1 Corinthians, yung po doon sa ating pangalawa kanina. Sabi niya, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na dinanas ng lahat ng tao, tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin na hindi sa inyo makakaya. Sabi, pagdating ng pagsubok, bibigyan kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Okay? So, dito maganda sa babasahin natin sa English. Sabi niya, no temptation has overtaken you except that is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out. Okay, a way out so that you can endure it. A way out of this escape. Upang yan ang sinabi po ng Biblia. Hindi pa panintulutan yan ng Panginoon. Walang pagsubok na dumating sa atin na hindi natin makakaya. Gagawa at gagawa ang Panginoon na para ikaw doon ay makalagpas. Tama ho? Lahat tayo. Minsan kung dumadating na sa atin, sobrang bigat talaga siya. Pero hindi ayaw ng Panginoon. He provides to way out. To escape. Okay? Upang yung pagsubok na yun, baalpasan natin. Tandaan, yung bagyo, pag lumaraan po siya, hindi po siya nagtatagal. Within 4 or 5 hours, or mataas siguro yung 8 hours, na mananalasa. Tama ba yun? Mananalasa. Siguro mataas na po yung 8 hours na mananalasa yan sa'yo. Pero never po na nag-stay ng matagal yung bagyo. Tama ho? Yung bagyo is lumilipas. Panandali ka. Within 4 hours, 5 hours, o 8 hours yung pinakamataas. Pero again, tinitiyak na yun ay aalis din. Tama ho? At ganyan yung sinasabi sa atin ng Panginoon, wala po problema na din natin makakaya.
So, ipagpasalamat pa rin po natin sa Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, sabi niya sa pangatlo, we thank God for His goodness and return for His wonderful work in us. Di ba? So, isang magandang bagay po na tanawin po natin ng utang na loob ang mga bagay na katulad nito. Di ba? May mga bagay na hindi na natin nakikita eh. Kasi ang nakikita natin, yung pagpapagalan natin, kakayanan ko eh, kaya nangyari yan sa akin, dahil sa akin pagsisipa. Pero yun mga kapatid, hindi po pwede mangyari po yan pag wala po ang Panginoon. Ang Panginoon po yung nagpapahintulot ng lahat ng bagay. Again, we thank God for His goodness and return for His wonderful work in us. Again, sabi ko sa inyo kanina, ang Panginoon ay nag-work po siya ng 24/7, ng more than pa doon sa 24/7 para sa ikabubuti. For your better life. Tama ho? Ganun mag-isip ang Panginoon. Kaya kailangan mo magpasalamat para sa Kanya. Ulitin ko, kung bakit tayo nagpapasalamat, ay bilang pagtanaw naman natin ang utang ng loob sa Kanya. Minsan, ang pagpapasalamat ay dinadaan natin kung ano yung kaya natin gawin sa simbahan. Yun po ay isang bahagi po na ginagawa natin yun para mapagpasalamatan ng Panginoon. Sa ginawa sa iyo ng Panginoon, minsan nakapagsabi tayo, kapag-promise tayo, Lord, sa ginawa niyo kabutihan sa akin, gusto ko magpasalamat, gamitin niyo ako. Yun minsan yung mga paraan natin na ginagawa para lang in return doon sa ginawa niya para sa atin. Di ba? Yun yung magagawa natin eh. Kasi hindi naman natin siya pinagsuklian kasi wala eh. Ang gusto lang naman talaga niya dito, paano man natin sinusuklian yun? Kayo kapatid at kaibigan, paano niyo sinusuklian yung kabutihan ng Panginoon para sa inyo? Paano niyo pinapasalamatan ang isang bagay yung ginawa ng Diyos para sa inyo? Di ba? Kung mayroong ibinigay sa inyo at pinanalangin niyo sa Panginoon, ibinigay niyo ng Panginoon sa inyo, paano po niyo pinapasalamatan? Di ba? Tayong lahat, matuto tayong magtanaw ng utang na loob sa Panginoon. Sapagkat ang buhay natin ay nagmula sa Panginoon. At ang lahat ng mga lumadating dito sa atin ngayon ay nagmula rin sa ating Panginoon. Tama? Sino tayo para hindi natin siyang kilalanin? Sino tayo na para hindi natin siyang balikan? Sino tayo na para tagin natin siya? Huwag tayo maging gaya ng siya na hindi marunong magbalik. Di ba? Ipinapakita lang po dito ng Panginoon, nasa atin siya. Bakit isa ka lang? At ang masaklap dito, Samaritano. Pag sinabi po Samaritano, siya po isang foreigner po siya, dayuhan po siya, hindi po siya purong Hudyo. Hindi po siya purong Israel. Bakit ikaw pa yung bumalik? Bakit yung tunay ko talaga? Bakit hindi sila yung pumunta sa akin? O parang naiintindihan niyo po yung sinasabi kong Samaritano. Halimbawa, si Brother Domin at saka si Diyos yung mag-asawa, may anak, si Luna, Brother Derek. Tapos, mayroon silang isang hindi tunay na anak. Halimbawa, nag-adapt po sila. Ngayon, 10 lang ito si Luna, ha? Huwag mag-10 lang ito. So, ang nangyari, na dapat ang magpasalamat ay yung tunay na anak nila, pero ang magpasalamat ba ay yung kanyang na-adapt? O, ito yung kalagayan po dito. Kaya sabi ng Panginoon Isus, bakit yung siyang wala, yung bumalik kay isa, Samaritano pa? Ang ibig sabihin po dito, hindi po talaga siya purong Hudyo. Hindi siya purong Israelita. Di ba? May halo po siya. O, ganun ho. Kaya, tayo mga kapatid at kaibigan, puro ko mag-hindi, matutulong magpasalamat sa Panginoon. Ano po? So, sabi ko dito sa pangatlo, ay bilang utang na loob sa Kanya, ipagpasalamat tayo. Okay? O last, o panghuli ko natin mga kapatid. Okay? Ay ito, may babasahin ko pala. Lagi ko nakakalimutan. Sa Matthew 7:11. Sabi niya, if you then being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Ito po, yung sinasabi dito ng ating Panginoon, pinakikita niya lang po dito yung kabutihan ng isang tao o kabutihan
kabutihan ng ating Diyos. Kung ikaw nga na masama, di ba sabi niya, o kung ikaw nga na masama, pag humingi sa'yo ng ganito, bibigay mo siya ng ganito. Di ba? Kahit anong sama mo po, pag humingi po ang iyong anak, hindi mo po siya bibigyan ng ahas. Di ba? O hindi mo siya bibigyan ng bato. Kahit napakasama ko ibibigay mo pa rin kung ano yung kanyang hinihingi. Tama ho? Kahit masama ka. Paano pa kaya tayo ngayon? Paano pa yung Panginoon? Di ba nung humingi sila? Sana may made the mercy on me. Di ba nung humingi po sila ng tulungan na binigay ng Panginoon? Kagaling para sa kanila. Binigyan ba sila ng sakit? Ulit, hindi naman Di ba kahit masama yung mga tao, ano pa rin ang Panginoon ng kanyang kabutihan? Yung mga talata na yan, sabi ng Panginoon, yung araw, yung ulan, pinapapatan ko. Hindi lang doon sa mga mabubuti, kundi pati doon sa masasama. Yung araw, pinasisikat ko, hindi lang doon sa aking mga anak, hindi lang doon sa mga Kristiyan, kundi pati sa mga hindi Kristiyan. Ganon kabuti ang Panginoon. Amen po ba? Ipinakikita niya lang dito na hindi po siya, hindi po masama yung ating Panginoon Jesus. Kung magbigay po siya, kung ano yung hinihingi mo, yung bibigyan niya. Dahil siya ay mabuting Diyos. Kaya tayo lahat, kung ano ba yung nangyayari sa atin ngayon, ilagay naman natin sa puso, isipan natin, yung pagtanaw ng utang ng loob sa ating Panginoon. Okay? So, yung nakaraan ba natin, na sinabi ko sa inyo, kasi sino naman lang iaalay mo yung oras mo sa isang araw para sa Panginoon, hindi nga buong araw yun. Di ba? Magpapasalamat ka lang naman sa Panginoon sa ginawa para sa iyo. Mabuti ang Diyos. Mabuti ba niya sa atin? Di ba? Napakabuti po niya. Okay? Panghuli, mga kapatid. Okay, yung panghuli natin. Sa ating panghuli, we thank God for His goodness because He give us hope and to reach our dreams. Okay? So, ang Panginoon ay napakabuti. Nagpapasalamat tayo sa Kanya. And then, binibigyan niya tayo ng pag-asa na maabot ang ating pangarap. Tingnan niyo po yung verse na binasa natin kanina. Anong sinabi po ng Panginoon? Sige, tumuloy ka na sa iyong lakad. Sa isang kitungin, sa isang may sakit, ang hirap po magkaroon ng pag-asa. Sa kanilang sitwasyon, mahirap po. Pero tingnan niyo po kung bakit po tayo kailangan ng pasalamat sa Panginoon dahil ito sa panibagong pag-asa na binigay sa atin. Ay para abutin yung dreams natin. Abutin kung ano yung pangarap natin na kasama yung direksyon na binibigay sa atin ng Panginoon. Huwag tayo nang nililis. Total na gawin ang pasalamat at kinikilala mo ang ating Panginoon kung ano yung direksyon sa sige, lumakad ka na. O tumuloy ka sa inyong lakad. Basahin ko sa inyo para clear tayo sa ating binasa. Sabi doon sa Lucas, chapter 17, balikan po ninyo. Tingnan niyo po yung aking tinutukoy. Ano yung sinabi ng Panginoon? Tingnan niyo ang sabi ng Panginoon, sabi niya, tumindig ka, humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. May isang panibagong pag-asa. May great siya, may nais siyang abutin. Bakit gusto niyang saan may the person, may pagaling mo? Bakit gusto niyang gumaling? Alam din ng Panginoon may pangarap din ang mga taong katulad nila. Alam niyo kaibigan, mga kapatid kayo, o tayo ngayon na lahat ng narito, mayroon naman din tayo mga pangarap na alam ng Panginoon. Okay? May lakad tayo. Sabi niya dito, sabi niya yung huling talata niya, sabi niya, sinabi niya Jesus sa kanya, tumindig ka, humayo sa iyong lakad. Kapatid, ano man yung lakad mo ngayon, make sure na tamang direksyon yung nilalakaran mo. Para maabot mo yung dreams natin. Ano yung gusto mong abutin sa buhay mo? What is your goal in your life? What is your dreams in your life? Diba? Again, mga kapatid, pinaranas ng Panginoon yung kanyang kabutihan dito. At sabi niya, sige, hahayaan kang lumakad. Tumindig ka, lumakad ka, yumakad ka, pinagaling ka ng iyong pananalig. Tama ho? Ang Panginoon, ikaw at ako, nagbibigay po siya ng pagkakataon, pag-asa, para abutin yung pangarap natin. Yung pangarap na gusto niya dito, mga kapatid, yung lakad niya dito ay lakaran niya
yung lakad na papunta sa Panginoon upang makamit niya yung kanyang naisin sa buhay. Amen? Isang magandang bagay sa buhay natin na ang Panginoon, ang hangarin niya ay sa ikabubuti natin lahat. Okay? Sabi niya dito na sa uli, na nagpapasalamat tayo sa Diyos sa kanyang kabutihan dahil binibigyan niya tayo ng pag-asa at makaabot ng ating mga pangarap. Tingnan po ninyo sa aklat ng Ephesians chapter 1:18-19. Sabi dyan, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints. Okay, mayroon pa? Wala na? Wala na, Nome? Okay na? And what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe, according to the working of His great mighty. Sinabi ko sa inyo yung working na binabanggit po dito. Alam niyo kung paano mag-work ang Panginoon. Well, hindi po siya nakutulog. Working 24/7. Oh, sobra-sobra talaga. Alam niyo kung para saan yun yung kanyang ginagawa? For your better life. Para sa ikakaayos, ikabubuti ng ating mga buhay. Amen, ho? Kung ito ay nagawa niya doon sa titungin, di malayo, gawin ito sa iyo sa panahon ngayon ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon. Dahil ang kanyang kapangyarihan ay wala po siya kupas. Amen? Kapatid at kaibigan, laging magpasalamat at laging bumalik sa Panginoon. Huwag niyo kakalimutan, huwag niyo tatalikuran yung pagpapasalamat sa Kanya. Ano po? Basta ating pagkatapos, mga kapatid, mayroon po tayong babasahin ay isa lang. Sabi diyan, sa ating pagkatapos, let's not forget to return to the Lord and give thanks for the good things He has done to us. Tama ho? O galingin natin lagi na bumalik sa Panginoon. Huwag yung basta-basta lang tayo tatalikod at magtatampo. Huwag ganon. O galingin natin lagi na matuto. Matuto tayo lagi na pumunta sa Panginoon. Sapagkat marami siyang ginawa sa atin. Alam nyo, hindi mo naman mabibilang yun eh. Ang magagawa at marapat mo na lamang gawin ngayon, bumalik ka sa Kanya at lagi ka magpasalamat. Lord, salamat ha. Kasi sa totoo, marami tayong nakalimutan ng kabutihan ng Panginoon. Kaya, sinasama rin na lang natin. Words na lang. Lord, thank you. Di ba? Hindi mo mabilang eh. Lalo na ngayon sa araw na ito, hindi natin mabilang. Amen, no? Pero again, ang mensahe na ito na gusto lang ipabot sa atin ng Panginoon. Kapatid at kaibigan, bumalik ka sa Panginoon at pagpasalamat sa Kanya. Tayo ay manalangin. Abang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po Diyos ay naririto at patuloy na lumalapit. Ano man o Diyos yung inalalagyan ng sitwasyon namin lahat? Ano man ang aming nararanasan? Lord, ano mang bigat o gaan? Lord, nagpapasalamat kami Diyos sa inyo sapagkat nararapat namin mapasalamatan namin kayo Panginoon. Ang Diyos o makapangyarihan, tinataas namin ang iyong ilang pangalan. Salamat, Panginoon. Muli o Diyos, lagi niyo kami turuan, ipaalala, na magpasalamat at matuto kami, Panginoon. Bumalik kami lagi sa iyo, Diyos, upang makapagpasalamat. Tinataas namin ang iyong ilang pangalan sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na. Amen.